Umabot ng hanggang dibdib ang baha sa ilang barangay sa Hermosa, Bataan. Pero ang mga residente lilikas lang daw kapag umabot ang tubig hanggang leeg. Mula sa Bataan, may ulat on the spot si June Veneracion. June? Pia, sumama kami sa rescue team ng lokal na pamahalaan nitong bayan ng Hermosa. Dito nga sa lalawigan ng Bataan at doon nakita namin kung gaano katindi ang problema ngayon ng ilang barangay dito. Dalawang barangay Pia ang napakatinding tinamaan ngayon ng pagbaha dito sa bayan ng Hermosa. Ito nga yung barangay ng Almacen at barangay Daungan. Nasa gilid ng ilog itong mga barangay na ito kaya mabilis ang taas ng tubig. Halos buong barangay Almacen ay meron ng baha ngayon. Abot sa dibdib ang taas ng tubig. Kapag umabot na hanggang leeg ang taas ng tubig, doon na raw magsisimula ang mga residente na lumikas. Mga bangka na lang ang pwedeng sakyan ng mga residente. Nagising naman ang mga taga-barangay Daungan sa masamang balita na umabot na sa kanilang bakuran, umabot na sa kanilang mga kalsada ang baha na dala ng ilang araw na pag-ulan. Kahapon at nung mga nakarang araw pa ay wala pang baha dyan sa barangay na yan, sa barangay Daungan nga. Ang problema kasi dito Pia sa bayan ng Hermosa, catch basin ito ng tubig mula sa ibang lugar gaya ng probinsya ng Pampanga. Kaya kahit hindi gaano kalakas ang ulan dito, pwede pa rin silang bahain. Nakita namin kanina ang ilang residente, mga panabong naman na manok ang kanilang inilikas bago pa raw abuti ng ulan at kung ano pa man ang madisgrasyang abuti ng mga manok na yan, ayan at tinatakbo nila ngayon. Nakadeploy ang mga speedboat ng lokal na pamahalaan ng Hermosa. Nakahanda na rin ang kanilang gymnasium na kadalasang puntahan ng mga evacuees. Ito ay bilang paghahanda sa banta ng habagat na inaasahang magdadala ng malakas na ulan. Wala ngayong pasok sa eskwela, all levels dito sa buong probinsya. Pero kanina Pia ay nakita namin ang ilang estudyante na hindi raw nila nalaman at nabalitaan na walang pasok ngayong araw ay napunta pa rin sila sa kanilang mga eskwelahan. Pero pagkatapos noon ay nagsipag-uwian na sa kanila o nagsipag-uwian na sila sa kanilang tahanan. Pia. Hindi na ako inasay. Alright, June, nakikita kasi namin dyan sa video mo, parang talagang napakadilim pa rin, no? Dyan sa lugar. So, kamusta yung panahon? Pabugso-bugso pa rin ba yung ulan? Or mula kanina umaga ay tumila na ba ito? Pabugso-bugso pa rin Pia. Ito nakikita natin sa ating ibabaw Pia at madilim pa yung kalangitan. At hindi naman tuloy-tuloy yung nangyayari mga pag-ulan dito Pia. Minsan uulan, minsan titigil. Kanina nga umaga medyo sumilip yung araw pero sandaling-sandali lang yung pagkatapos nun ay dumilim na naman. Pero hindi nga yan yung sukatan ng problema dito Pia. Yung sukatan ng problema rito ay yung ibang lugar, yung ibang bundok. Kumbaga kung dito malakas ang ulan, most likely siguro babaha. Pero ang talaga inaantabayanan ng mga tao rito ay kung ano yung mga mangyayari sa kalapit na lugar, kalapit na probinsya ng Pampanga. At dyan daw kasi nagkakaskade yung tubig dyan papunta dito sa kanilang lugar. Tang inaasahan nila mga 3 days kapag hindi pa rin o kapag gumanda-ganda na yung panahon Pia, 3 days medyo huhupa na ang baha dito. Kita mo yung video na yan na talaga yung means of transportation dito sa lugar na ito. Yung mga bangka na yan, yung mga yan ay mga mangingisda dati Pia. Ngayon wala silang mapangisdaan obviously. Kaya ngayon nagsishift muna sila sa pagiging mga bangkero at yan muna yung pansamantalang pinagkakakitaan nila Pia. Maraming salamat, June Veneracion.